15 bus ng Solid North Transit ang sinuspindi ng LTFRB kasunod ng malagim na aksidente sa SCTEX na kinamatay ng 10 tao. Humingi naman ng paumanhin ang driver ng bus sa mga biktima. Live mula sa Tarlac City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nasa na ngayon ang driver ng naka-aksidenteng bus? Julius, kinasuhan na nga yung driver ng aksidenteng bus samantalang humingi rin siya ng sorry at paumanhin sa mga naging biktima nito. Pero tumanggi naman siya magpa-drug test. Parang nayuping lata ang van at SUV na ito matapos araruhin ng pampaserong bus sa northbound lane ng Tarlac City Toll Plaza sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX kahapon. 5 sasakyan ang nagkarambola. Sa aerial video, kita ang pinsala at traffic na idinulot ng aksidente. Pinakanapuruhan ang nabanggang van. 9 na sakay ang naipit sa loob. Kaya gumamit ng jackhammer ang mga rescuer para isa-isang maalis ang mga naipit na pasahero. May mga batang naipit, na bale, and may batang umiiyak sa totoo lang. Doon mas nadurog yung puso ng mga saksi. Suma total, 10 ang nasawi sa aksidente, kabilang 8 sa 9 na sakay ng van, habang 37 naman ang sugatan. Base sa investigasyon ng Tarlac City Police, papuntang Lingayen, Pangasinan ng bus. Matuloy ng takbo nito pero nakatulog ang driver pagdating sa May Toll Plaza. Kaya tinumbok ng bus ang mga nakahintun sa sakyan. Agad din nila sa ospital ang driver ng bus dahil sa injury pero agad ding nakarecover. Kanina, isinalang na siya sa inquest proceedings. Naharap siya sa patong-patong na kaso ng homicide at multiple physical injuries. Ginamitan siya ng breath analyzer para tingnan kung nakainom. Tumanggi naman siya magpa-drug test. Para-para niya po kasi yun it is self-incrimination po. Tumanggi rin magbigay ng salaysay ang driver, bagamat nag-sorry siya sa nangyari. Wala na po akong masasabi, sir. Humihingi lang ako ng tawad sa kanila. Opo, humihingi po ako ng paunawa sa kanila. Sa lahat ng biktima. Nananatili naman ngayon sa morgue ng ospital ang 8 biktima sakay ng van. Wala pa raw kamag-anak na dumarating para kunin ang mga bangkay. Hirap din daw na magbigay ng impormasyon ng driver ng van na tila inarkila lang ng mga biktima. Yung driver po kasi nito, nung nalaman niya na yung sakay niya is namatay lahat. So, naging emotional, hindi na po namin nakausap. So, iyak nang iyak. So, kaya po hinayaan na muna namin. Sa ngayon, tuloy pa rin ang operasyon ng operator na aksidenteng bus na Solid North Transit. Pero 15 units nila na biyaheng Lingayen na hindi na muna pinapayagang makabiyahe. Magbibigay naman ng tig 400,000 pesos ang LTFRB sa pamilya ng mga namatay. So on the part of the government, babaguhin natin ang lahat ng ating mga proseso para gawing mas stricto at hindi lang yung proseso kundi yung enforcement. Julius, may panawagan ng PNP Tarlac na sa mga kamag-anak ng 8 nasawi na hindi pa nakiklaim dito nga sa ospital, ang pakiusap nga nila ay pumunta rito at identify nga yung mga biktima at magbigay din ng pahayag. Sa ngayon naman ay wala pang pakikipag-usap ang Solid North tungkol sa mga nangyari at sa mga biktima ay naghihintay rin ng kanilang mga sasabihin. At kanina sa highway, nakita nga natin yung bus ng Solid North na hinaharang na ng HPG. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.